Good evening! Welcome! This is your show. This is your live AGT Anything Goes Topic Season 8. Episode 11. And today is February 24, 2026. Oy. And tonight is a Bible Tuesday night. Yan. Yes. Magandang gabi, Anje. Good evening, Tata Bert. And good evening po sa ating mga nanunood ngayong online. Yan. Kumusta ba ang mga nakaraang araw mo na yun? Okay naman, Okay Tata naman. Bert. Nakapagpalinis po ng ngipin at Uy. kinilabutan dahil kung akala mo ang toothbrush naku po, may mga loob-loob pa. Yan. Kinilabutan po sa sariling ibig sabihin, matakaw. Joke Yeah. lang. Ikaw, Tata Bert, kamusta po? Okay din. Okay din ang mga ilang araw ko ng nakakaraan na ito. Oo. Masaya naman, maayos. Yan. Yan. Importante. Sa Tata Bert, laging masaya. No? Oo. Laging simple ang ang mga sana all, di ba? Yeah. Sana all na-enjoy ang buhay. Kahit sa ganyang edad, isipin nyo. Saya. Ayun po, kayo po, kamusta ang inyong weekend? Sana naging maayos at masaya rin ang kanilang weekend. Yes, opo. Ang nga, Tata Bert, sobrang maaraw, tapos biglang umulan nitong mga nakaraang Oo 2 nga. days po ba? Yan. So, mukhang change of na rin tayo ulit. Dahil, naku, wala ba ito, Tata Bert, matapos agad ang February? Parang di ako makapaniwala naman. Bilis, no? Wait lang. Magsasaber na naman. Ayan naman. Yes. Opo. Ayan. So, naku. You ready na at magpaka-healthy dahil magsiswitch na naman po ang panahon. Ayan. Sige po, Tata Bert, meron ka po bang good news? Wow, good news Oy. para sa ating mahal na atletang si Alex Ayala. Yan. Yung number, ang rank niya ngayon, number 31 na. Uy, last time, Tata Bert, 40 Oh, something bumaba, na? nag-41 siya, I think. Then Wow. bumaba. Uy, ang- Then ngayon, Malaki po na. 16 ang Oh my inaano niya. gosh. Grabe, Alex. Maganda yun dahil umabot siya ng quarterfinal sa itong huli. Opo. At tinalo niya yung number 8 ata yun. Wow. Ganon. Hindi lahat, ha? Naku. Medyo hirap lang siya dito kay Go, no? Yung huli. Dahil actually, dalawang beses na siya tinatalo niyan. Ayan. Pero ano man Pero try ito ba, natin yan. ang isang kamangha-mangha kaya gustong-gusto siya ng mga tao tsaka ng mga nag-iimbita na Yes. nagpapa-tournament Opo. dahil ang lakas niyang crowd drawer. Oh. Napupuno na talaga ang ang arena sa kanya Opo. Napupuno. Talagang kumbaga darling of the Yeah, crowd. tama, Yeah. Tata Bert. May charm, no? Totoo. Saya naman. Sige po, Tata And Bert. then, siguro mukhang may magandang hinaharap. Meron naman, si Mayor Vico ng nagkaroon ng yung Bloomberg, no? Yes. Philanthropist, binigyan ng grant ang Pasig City, $1 million. Gosh. Oh, kita mo na. Dollars po. Oo. Opo. 1 million dahil doon sa kanyang yung Floating Parks Initiative Oh, diba? na hinangaan ng maraming ng maraming urban innovators na Oh, diba? 1 million niya US dollar yan. Kakatuwa, no, di ba, no? Grabe, yun, napapansin, diba? Oo. Hindi naman, diba? Pasig lang yun, pero nagawa ni Vico. Diba yung mga ganyan? Kakatuwa. Ang medyo diyan, no? Chismis. Oh, ano po tatapos? Mukhang inimbitahan sa Malacanang si Mayor Vico at si Lenny Robredo. Oh, may parang ingredients ng nag-uumpisang Si pagluluto. Vico kasi hindi pa pwede presidential candidate yan dahil kulang sa edad Parang isang taon na lang tatabert, hindi ba pwede? 39 kasi. Pag yan ako kandidatong pag pwede na talaga ikakampanya ko. Bilib ako sa nung tao na yan. Same here. Bilib ako sa mga ipinapakita niya. Grabe. May patutunguhan Correct. Mga ngayon pa lang this early pag kumandidatong presidente yan, so mga ilang years pa naman siguro. Opo. Naku, Vico.
agree ako. Isipin mo, Tata Bert, saka nakakita ng talagang in-embody niya yung public official, public servant, naka-ID, yung sapatos niyang suot, Yes. yung sapatos sa Pasig, diba? Yung cellphone niya, sira-sira na. Saka kita mo yung savings ng city ng Pasig. Yes. Ang laki. Grabe. Sabi mo kung may apply ng mas malakihan ika nga. Ako. Di talagang may magandang patutungan ng Pilipinas. Opo, Tata Bert. Imagine mo na manage niya, tapos naayos niya una yung municipal. Sa gastos na, sa iba, times 3, times 2 sa kanya, natipid niya pa, pero ang ganda nung wala. Talagang nasa nasa puso, nasa tao talaga. Yan isa maganda dyan. Opo. And then, yung Boracay nga pala natin, rank number 6 among the beautiful white beaches. Wow. Sa Asia pa lang, sa Asia lang. Hindi worldwide, sa Asia lang. Pero dati mas mataas pa yun, hindi rin number 6 yan. Opo. Wow, talagang Boracay. So, parang yun ang nag-gather ko na balitang hindi kaiinsan. Tama naman. Dahil medyo marami pa rin kalaban na balitang Ayan. Pero nakakatuwa yan, Tata Bert. Thank you. Ayan. At batiin ko lang po, Tata Bert, ang mga viewers natin. Good evening po, Kuya Joseph. Hi, Joseph. Mo. Tita Belen. Lansky. Miss Linda Omania. Tita Helen. Hi, Helen. Mamita. Melinsky. Ayan. At marami pa po yung mga pumapasok. Ayan. So, bukas po, Tata Bert, special non-working po ba? Tama po, Parang no? ganyan, Special non-working. So, may mga schools na nag-declare no last na pasok in commemoration of the EDSA. Yes. Pero yung iba, may pasok pa din. So, depende yan. Ayan. Yun. At alam ko baka may mga rally din po bukas. May mga gatherings na matatawag na ganyan. Meron, yun ba yung 1 trillion? Opo. Yan ba yung March opo, na? nagpaplano sila sa Yung QC. yan na yun. Yes po. Ayun. So, sa mga sasama po, keep safe lang po. At payong, naku, medyo ang ating gathering baka maulan. Ayan. Sa mga hindi po nakanood last week po, nasa bagong libro na po kami sa Biblia. Ang Panaghoy. Lamentations. Panaghoy. Ayan po. At ito po ata ang parang pinakamaiksi na hindi ko alam, Tata Bert. Hindi ko rin alam kung ano ang pinamaiksi. Root po Root. pala ang pinakamaiksi. Ilang chapters bang hindi rin natin matandaan na. Wow. Ito, 5. Tama. 5. Tama si Miss Linda. Ang galing ng memory mo po. Ayan. Okay. So, kung wala na, Tata Bert, pwede na tayong Pwede na siguro. magbasa. Opo. Ayan. Okay po. Naantay ko lang po yung link ha. Ano lang po ang internet. Pero may mga nanonood na naman po. Ayan. Sige po. Pagbasa mula sa libro ng Panaghoy or Lamentations, Chapter 4. Ayan. Naganap ang pagpaparusa sa Jerusalem. Kupas na ang kinang ng ginto. Nagkalat sa lansangan ang mga bato ng templo. Ang mga ipinagmamalaking kabinataan ng Jerusalem ay kasing halaga ng lantay na ginto. Ngunit ngayon ay para na lamang putik na hinugisan ng magpapalayo. Kahit mga asong gubat ay nagpapasuso ng kanilang mga tuta, subalit ang aking bayan ay naging malupit, gaya ng mga ostrich sa kanilang mga inakay. Namamatay sa gutom mga batang pasusuhin, namamalimos sa mga bata, ngunit walang magbigay ng pagkain. Ang mga taong dati sagana sa pagkain, dahil sa gutom ay namatay na rin. Ang dating mayayaman ay naghahalungkat, umaasang sa basurahan ay may mabubulatlat. Ang pagpaparusa sa aking bayan ay higit pa sa sinapit ng Sodoma, na sa isang kisap matay, winasak ng Diyos.
Dati, ang aming mga pinuno ay matuwid at sindalisay ng yelo. Sila'y matipuno, malakas at malusog. Ngayon mukha nila'y sing-itim ng alkitran. Kanilang mga bangkay sa Jerusalem ay naghambalang. Nangulubot na kanilang balat, parang kahoy na natuyo ang kanilang mga buto. Mabuting dihamak ang masawi ka sa digmaan, kaysa naman sa gutom ikaw ay mamatay. At dahil walang makain, labis kang nanghina. Kalagim-lagim ang naging bunga ng kapahamakang sinapit ng aking bayan. Upang ang ina ay may makain, kanilang supling ang siyang isinain. Ibinuhos ni Yahweh ang kanyang matinding puot. Sa lungsod ng Zion, lahat kanyang tinupok. Hindi naniniwala ang lahat ng hari sa sanlibutan, ni ang kanilang mga nasasakupan, na mapapasok ng kaaway ang lungsod ng Jerusalem. Ngunit ito'y naganap dahil sa kasalanan ng mga propeta at sa kasamaan ng mga pari na nagpapatay sa mga walang sala. Ang mga pinuno'y parang bulag na palaboy-laboy sa lansangan at natitigmak ng dugo, kaya walang mga has lumapit sa kanila. Lumayo kayo, kayong marurumi, huwag kayong lalapit sa amin, sabi ng mga tao. Kaya't sila'y naging pugante at palaboy-laboy, ni isang bansa'y walang nais tumanggap sa kanila. Hindi na sila pinahalagahan ni Yahweh, kaya sila'y pinangalat niya. Hindi na niya kinilala ang mga pari at ang mga pinuno. Nanlabo na ang aming paningin sa paghihintay sa tulong na hindi na dumating. Naghintay kami sa isang bansang wala namang maitulong. Ang kaaway ay laging nakabantay, kaya't hindi kami makalabas sa lansangan. Nabibilang na ang aming mga araw. Malapit na ang aming wakas. Ang mga humahabol sa amin ay higit na mabilis kaysa mga agila sa himpapawid. Tinugis nila kami sa mga kabundukan, maging sa ilang ay inaabangan. Nabihag nila ang aming tagapagtanggol, ang itinalaga ni Yahweh, na inaasahan naming mga ngalaga sa amin laban sa mga kaaway. Magalak at matuwa, bayan ng Edom at Uz, subalit ang kapahamakang ito'y inyuring mararanasan. Malalagay ka rin sa lubos na kahihiyan. Pinagdusahan na ng Zion ang kanyang mga kasalanan, kaya't lalaya na siya mula sa pagkabihag. Ngunit paparusahan ni Yahweh ang Edom dahil sa kanyang kalikuan at ibubunyag ang kanyang mga kasalanan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naganap ang pagpaparusa sa Jerusalem. Ito talagang matindi ang inabot ng Jerusalem sa pagsakop na ginawa ng Babylonia. Kupas na ang kinang ng ginto. Nagkalat sa lansangan ng mga bato ng templo. Pati kasi ang templo talagang wasak. Lahat ng mga gintong gamit dito, hinakot lahat yan ng Babylonia at dinala sa kanilang bayan. Kaya ikaw wala na yung kinang ng ginto na nandoon. Lahat halos inubos talaga ng mga taga-Babylonian. Dinala mismo sa Babylonia kasama yung mga na-exile. Ang mga pinagmamalaking kabinataan ng Jerusalem ay kasing halaga ng lantay na ginto. Ngunit ngayon ay para na lamang putik na hinugisan ng magpapalayok. Yung binabanggit na kabinataan dito, yan yung mga opisyal na rin ang masasabi ng Jerusalem. No? Kasi halaga ng ginto, dahil talagang pati ang kayamanan nila, ubos lahat yun. At yung iba naman ay dinala rin, in-exile na rin sa Babylonia. Ngunit ngayon ay para na lamang putik na hinugisan ng magpapalayok. Yung iba kasi sa mga pinuno na ito naiwan na sa Jerusalem at wala na rin silang kayamanan. Wala na rin kahit na anong pag-aari. Kahit mga asong gubat ay nagpapasuso ng kanilang mga tuta, subalit ang aking bayan ay naging malupit
gaya ng mga ostrich sa kanilang mga inakay. Kita mo pagpapahirap nito, no? Nagpapasuso ng kanilang mga... Ang aking bayan ay naging malupit, gaya ng mga ostrich sa kanilang mga inakay. Namamatay sa gutom ang mga batang pasusuhin. Namamalimos sa mga bata, ngunit walang magbigay ng pagkain. Mamamatay talaga yung mga pasusuhin dahil halos wala nang masusudo sa kanilang ina. Walang sustansyang nakakain kasi ang kanilang mga ina. Namamalimos ang mga bata, wala ring makain kasi. Ngunit walang magbigay ng pagkain. Walang magbibigay talaga dahil ubos na ubos. Pagkain, kayamanan, lakas ng mga tao, ganun na nangyari talaga. Hirap na hirap ng gusto. Hirap talaga ng gusto ang inabot ng Jerusalem. Ang mga taong dati sagana sa pagkain, dahil sa gutom ay namatay na rin. Ang dating mayayaman ay naghahalungkat, umaasang sa basurahan ay may mabubulat-lat. Kita mo na, mga tinitingalang tao noon sa Jerusalem, yung mga mayayaman. Ngayon, dahil sa nangyaring ito, yung mayayaman, wala ning kanilang kayamanan, hinakot na rin sa Babylonia yun. Walang natira sa kanila. Niwala silang makain, kaya naghahalungkat na sila sa basura na kanilang makakain. Ganon kahirap at pagdurusa ang inabot talaga nila. Ang pagpaparusa sa ating bayan ay higit pa sa sinapit ng Sodoma, na isang kisap matay, winasak ng Diyos. Mabuti para. Yes, na masasabi natin Sodoma dahil yung nangyari sa Sodoma biglaan. Ang nangyari sa Jerusalem, hindi biglaan yan eh. Dahan-dahan at mahirap yung ganong klase ng pagwasak na nangyari sa Jerusalem. Grabe. Dati ang aming mga pinuno ay matuwid at sindalisay ng yelo. Sila'y matipuno, malakas at malusog. Ngayon mukha nila ising itim ng alkitran. Kanilang mga bangkay sa Jerusalem ay naghambalang. Nangulubot na ang kanilang balat. Parang kahoy na natuyo ang kanilang mga buto. Wala na yung kanilang mga pinuno. Yung matitipunong pinuno, wala na. Kung meron mang natitira pa, payat na ang mga iyon. Bilad sa araw dahil wala halos makandungan. Karamihan din sa kanila namatay na rin talaga. Mabuting di hamak ang masawi ka sa digmaan. Kaysa naman sa gutom, ikaw ay mamatay. At dahil walang makain, labis kang nanghina. Kita mo na, buti ko sa digmaan kasi bigla patay ka na eh. Yes. Sa gutom, dahan-dahan kang mamamatay sa gutom. Napakahirap nung wala kang makain. Kalagim-lagim ang naging bunga ng kapahamakang sinapit ng aking bayan. Upang ang ina ay may makain, kanilang supling ang siyang isinaing. Siguro merong ang umabot sa ganitong punto, no? Posible. Hindi babanggitin ng ganyan yan nang hindi na witnessan ni Jeremiah. Posibleng nakita niya siya kasi nga sa aking pagkakaano siyang gumawa nitong Lamentations eh. Biro mo mga supling nila ang isinasaing. Ibinuhos ni Yahweh ang kanyang matinding puot sa lungsod ng Zion. Lahat kanyang tinupok. Talagang matindi ang naging galit ng Diyos sa mga taga-Jerusalem, sa Zion. Dahil na rin sa paglapastangang ginawa nila sa Diyos, biro mong yung mga advices, binigyan naman ng payo sila eh, kung anong dapat gawin. Ang problema, sinuway pa rin nila. Sinuway pa rin nila. Parang paghamon na nga yung ginawa nila kay Yahweh. Ngunit ito'y naganap dahil sa kasalanan ng mga propeta at sa kasamaan ng mga pare. Yes, may mga propeta maliban kay Jeremiah at sa iba pa na mabubuting propeta na tunay ang mga sinasabi sa mga tao. May mga propeta kasi na false prophet kung tawagin. Ang mga sinasabi ay hindi naman talaga nanggaling sa Diyos o kung kanino mang mga anghel. Parang mga sariling haka-haka lang nila. Hindi naman gagaling sa Diyos-Diyosa na yung iba'y sinasamba dahil hindi naman nagsasalita yung mga Diyos-Diyosa ngayon. Kaya kanilang sariling haka-haka at delikado yun pagka ganon. At sa kasamaan ng mga pari, ganun din ang mga pari nila noon na nagpapatay sa mga walang sala. Ang mga pari kasi noon, pag nagkakaroon ng ritual, tira na lang ng tira eh.
Basta nakagawa ng kasalanan, patay. Yung kaagad na nagiging sentensya nila eh. Death sentence kaagad. Ang mga pinuno'y parang bulag na palaboy-laboy sa lansangan at natitigmat ng dugo. Kaya walang mga lumapit sa kanila. Biro mo yung mga pinuno dahil wala na nga eh. Wala na nga yung kanilang nasasakupan, wala na silang power, walang kayamanan, halos wala nang makain. Eh talagang andungis-dugis na ikot ng ikot, palaboy-laboy sa lansangan. At natitigmak ng dugo. Kaya walang mga lumapit sa kanila. Kung titignan, kaya walang mga kung titignan kasi parang matatakot pa yung mga titingin sa kanila sa itsura kasi ng mga dating pinuno na ito. Lumayo kayo, kayong marurumi. Huwag kayong lalapit sa amin. Sabi pa ng mga tao sa dati nilang mga pinuno. Mga dating pinuno, sinasabihan lang lumayo kayo. Marurumi daw sila. Siguro sa itsura nga nila. Kaya't sila'y naging pugante. Palaboy-laboy, ni isang bansa'y walang nais tumanggap sa kanila. Yung mga pinunong ito rin kasi nagtatago rin. Hinahunting din naman kasi sila. Kasi kaya pugante ang tawag, ibig sabihin ng pugante, yung tumatakas. Palaboy-laboy, ni isang bansa'y walang nais tumanggap sa kanila. Ibig sabihin, lumabas pa sila ng Jerusalem. Nag-try na pumunta sa mga kalapit na mga bansa nito. Ayaw rin tanggapin siguro ng mga bansang iyon. Hindi na sila pinahalaga ni Yahweh. Kaya sila'y pinangalat niya. Hindi na niya kinilala mga pari at ang mga pinuno. Ang mga ito kasi ay nakagawa ng kasalanan. Hindi pinahalaga ni Yahweh dahil nga sa maling ginawa nila. Yung pagsuway na ginawa nila kay Yahweh. Pahalagaan din sila pero may dapat muna silang gawain. Ang tanggapin yung kanilang pagkakamali, at saka humingi sila ng tawad pagkaganyan. Nanlabo na ang aming paningin sa paghihintay sa tulong na hindi na dumating. Naghintay kami sa isang bansang wala namang maitulong. Ito yung bansang tinutukoy dito ay ang Egypt, na noon, panahon na iyon ay ipinagmamalaki ng Jerusalem, ng Juda, dahil napakalaking bansa at napakaunlad ng Egypt. At yun ang bansa na inaakala ng Jerusalem at ng Juda na parang bumaback up sa kanila, na masasandigan nila sa panahon ng giyera. Ang problema, pati ang Egypt nasakop ng Babylonia. Ang kaaway ay laging nakabantay kaya't hindi kami makalabas sa lansangan. Nabibilang na ang aming mga araw, malapit na ang aming wakas. Ang mga humahabol sa amin ay higit na mabilis kaysa mga agila sa himpapawid. Tinugis nila kami sa mga kabundukan, maging sa ilang ay inaabangan. Wala silang masulingan. Umakyat man sila ng bundok, hinahabol pa rin sila talaga. Nabihag nila ang aming tagapagtanggol, ang itinalaga ni Yahweh. Wala namang iba dyan at matatawag lang tagapagtanggol kundi yung huling hari nila eh. Si Sedekia. Dahil si Sedekia, kaya tagapagtanggol ang ano nila, nasa lineage ni ano yan eh, Davidic yan eh. Sa lahi ni David din yan eh. Dahil doon sa tatay na si Jonas. Kapatid niya si Jehoiakim. Na ang anak ay si Jehoiakin. Kaya magkakadugo. Kaya ang tawag nila tagapagtanggol. Si Sedekia, kahit na naging masamang hari si Sedekia, tagapagtanggol pa rin ang tawag nila dahil sa Davidic lineage niya. Na inaasahan naming mga ngalaga sa amin laban sa mga kaaway. Magalakat matuwa bayan ng Edom at Uz, subalit ang kapahamakang ito'y inyo ring mararanasan. Malalagay ka rin sa lubos na kahihiyan. Ganun nga ang nangyari sa Edom at Uz matapos na bumagsak ang Juda. Yung mga karatig bayan naman ito, ang mga karatig na kaharian naman ito, ang sinakop din ng Babylonia kasama ang Edom at Uz, Elam, Ammon at iba pa. Pinagdusahan na ng Sayon ang kanyang mga kasalanan. Kaya't lalaya na siya mula sa pagkabihag. Wow. Pinagdusahan na ng Sayon, ibig sabihin, na-exile na yung iba, nagdusa na yung iba,
posibleng nakahingi na sila ng patawad. Tapos yung mga taga-Edom hindi pa. Pero ang alam ko, sa bagay hindi pa naman bumabalik ang mga taga-Edom noon eh. Kasama kasi sa mga na-exile noon sa Babylonia nung bumalik na ang mga taga-Juda, may mga taga-Edom din na kasama doon eh. May mga nabihag din kasi doon sa kanya na na-exile din eh. Ngunit paparusahan ni Yahweh ang Edom dahil sa kanyang kalikuan at ibubunyag ang kanyang mga kasalanan. Yun nga siguro, pagkatapos ng Babylonia, Edom naman ang sinunod na yun. Thank you po, Tata Bert. Ayan. 2 chapters lang pala yan. Pag tula, Tata Bert, mas ramdam yung yung Pat- emosyon. Parang mas na-visualize mo pag yung pagkasulat nila ng panagpo. Ay, oo. Yan po. Chapter 5. Dalanging paghingi ng awa. Ayan. Gunatain mo, Yahweh, ang nangyari sa amin. Masdan mo ang sinapit naming kahihiyan. Ang aming mana ay ibinigay sa mga dayuhan, at ang aming mga tahanan na may ipinagkaloob sa mga taga-ibang bayan. Ang aming mga amay pinatay ng mga kaaway, kaya't aming mga ina wala nang kaagapay. Kailangan bayaran namin ng tubig na iinumin, pati ang panggatong ay binibili na rin. Pinagtrabaho kaming parang mga hayop, hindi man lamang pinagpapahinga. Para lang magkaroon ng sapat na pagkain, nakipagsundo kami sa Ehipto at Assyria. Nagkasala nga ang aming mga ninuno, at dahil sa kanila kami ay nagdurusa. Mga alipin ang namamahala sa amin. Walang makapagligtas sa amin mula sa kanilang mga kamay. Sa paghahanap ng pagkain, nanganganib ang aming buhay, sapagkat naglipa na ang aming mga kaaway. Dahil sa matinding gutom, nag-aapoy ang aming katawan, para kaming nakalagay sa mainit na pugon. Ang aming mga asawa ay ginahasa sa Zion. Ang mga dalaga na may pinagsasamantalahan sa mga bayan ng Juda. Ginagapos at ibinibitin ang mga pinuno, at ang matatanda ay hindi na nirerespeto. Ang mga kabataang lalaki pinagtatrabahong parang alipin. Nakukuba sa bigat ng pasan nilang kahoy ang mga batang lalaki. Ayaw nang magpulong ang matatanda ng bayan. Ayaw nang tumugtog ng mga kabataan. Naparam ang kagalakan sa aming puso. Ang aming pagsasaya ay naging pagluluksa. Walang natira sa aming ipinagmamalaki. Tayo'y nagkasala, kaya tayo'y nagdurusa. Nanlupaypay kami at nagdilim ang aming paningin. Pagkat iniwan ng tao ang bundok ng Zion, mga asong gubat na lang ang naninirahan doon. Ngunit ikaw, O Yahweh, ang hari magpakailanman. Ang iyong luklukan ay walang katapusan. Kay tagal mo kaming pinabayaan. Kailan mo kami aalalahaning muli? Ibalik mo kami, O Yahweh, sa dati naming kaugnayan sa iyo. Talaga bang itinakwil mo na kami? Sukdulan na bang talaga ang galit mo sa amin? Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalaging paghingi ng awa. Sa sinapit ng Jerusalem, ng Juda, na halos wasak na wasak yung kanilang bayan. Grabe talaga ang inabot nila. At eto, nananalangin sila, humihingi ng awa kay Yahweh. Gunitain mo, Yahweh, ang nangyari sa amin. Masdan mo ang sinapit naming kahihiyan. Ang aming mana ay ibinigay sa mga dayuhan, at ang aming mga tahanan na may ipinagkaloob sa mga taga-ibang bayan. Grabe talaga ang inabot naman ng mga taga-Juda o Jerusalem na ito. Yung kanilang mana raw. Ibig sabihin, kasama ng mga ari-arian na dapat talagang mamanahin sa kanilang magulang, wala na. Hindi na may papasa sa kanila, kundi inari na ng mga dayuhan. Ang aming mga tahanan ay ipinagkaloob sa mga taga-ibang bayan. Ganun nga ang nangyari.
ang aming mga amay pinatay ng mga kaaway, kaya't aming mga ina wala nang kaagapay. Kailangang bayaran namin ang tubig na iinumin, pati ang panggatong ay binibili na rin. Talagang nagkaroon ng wala halos pati yung patubig na wala halos nagtatrabaho na. Kaya para makainuman lang sila, makaligor, whatsoever na magbabayad sila sa kung sino man ang may kontrol ng tubig noon. Pinagtrabaho kaming parang mga hayop, hindi man lamang pinagpapahinga. Ganon talaga ang aabutin ninyo dahil parang naging alipin na rin kayo sa na yan eh. Hindi kayo makakapili kung ano ang dapat nyong gawain. Gagawain at gagawain nyo kung ano yung ipinagagawa sa inyo. Minsan walang pahingahan talaga yan. Para lang magkaroon ng sapat na pagkain, nakipagkasundo kami sa Ehipto at Assyria. Ito yung bansa, dalawang bansa na inaasahan ng Juda na tutulong sa kanila. Siguro, ang Egypt at Assyria, nung hirap na yung mga taga-Juda, pinapadalahan din ng pagkain ng Ehipto at Assyria. Ang problema, inabot din ng indulto ang Ehipto at Assyria. Pareho ding sinakop, pareho ding ginyera yan ng Babylonia. So, inabot din nila yung hirap at dusa na inabot din ng Juda. Nagkasala nga ang aming mga ninuno at dahil sa kanila kami ay nagdurusa. Totoong nagkasala dahil nilayuan nila si Yahweh. Mga alipin ang namamahala sa amin. Walang makapagligtas sa amin mula sa kanilang mga kamay. Sa paghahanap ng pagkain nanganganib ang aming buhay sapagkat naglipaan na ang aming mga kaaway. Dahil sa matinding gutom, nag-aapoy ang aming katawan. Para kaming nakalagay sa mainit na pugon. Talagang hindi magiging maganda ang aayos ng iyong katawan niya. Para kang laging nilalagnat. Dahil sa sitwasyon, wala kang makain masustansya or wala halos makain. Ang aming mga asawa ay ginahasa sa sayon. Ang mga dalaga naman ay pinagsasamantalahan sa mga bayan ng Juda. Gano'n naman ang inaabot talaga ng mga bansang sinasakop. Yung mga kababaihan, pinagsasamantalahan talaga ang mga iyan na mga lahing sumasakop. Ginagapos at ibinibitin ang mga pinuno at ang matatanda ay hindi na nirespeto. Ang mga kabataang lalaki pinagtatrabahong parang alipin. Yun nga, alipin talagang kababagsakan. Nakukuba sa bigat ng pasa nilang kahoy ang mga batang lalaki. Ang mga taong sumasakop kasi sa isang bansa, walang pakialam kung nahihirapan man yung mga taong kanilang sinakop. Basta pag pinagtrabaho nila, nahihirapan man o hindi, wala silang pakialam. Ganyan ang inabot nitong mga taga-Juda na ito, nang masakop sila ng Babylonia. Na parang ang kagalakan sa aming puso, ang aming pagsasaya ay naging pagluluksa. Walang natira sa aming ipinagmamalaki. Tayo'y nagkasala kaya tayo'y nagdurusa. Yun, may pag-amin na rito. Dito nung sinasabi nila ito at least mayroong repentance na. Nandupaypay kami at nagdidilim ang aming paningin. Pagkat iniwan ng tao ang bundok ng Sayon, mga asong gubat na lang ang naninirahan doon. Ngunit ikaw, O Yahweh, ang hari ng magpakailanman. Ang iyong luklukan ay walang katapusan. Kahit tagal mo kaming pinabayaan, kailan mo kami aalalahaning muli. Dito, parang sinisisi nila si Yahweh. Bakit matagal silang pinabayaan? Actually, sila rin, ang mga taga-Juda na ito, taga-Jerusalem, ang may gawa din sa sarili nilang iyan. Matagal talaga yun. Yung pagkaka-exile lang nila na almost 70 years sa Babylonia, matagal yun. Yung panahon pa na nandoon sila, nang sako pa sila sa Juda. So, napakatagal ng panahon talaga yan. Pinabayaan sila ni Yahweh, sila ang may gawa sa sarili nilang iyan. Dahil kung naging masunurin sila, inadvisean sila ni Yahweh kaunong dapat, through Jeremiah or sa iba pang propeta, hindi naman nila sinunod, binaliwala nila. Actually, binantaan pa nila at halos patayin si Jeremiah.
Yun, ganun nangyari. Tapos ngayon, kailangan pagdusahan nila kung ano man yung inabot nila. Ibalik mo kami, O Yahweh, sa dati naming kaugnayan sa iyo. Eto, may pagsisisi na sila dito. Talaga bang itinakwil mo na kami? Sukdulan na bang talaga ang galit mo sa amin? Dito sa tanong na ito, no, sa bandang huli, talagang pinatawad din sila ni Yahweh after na magrepent na sila sa nagawa nilang kasalanan. And that was after almost 70 years. Ngayon, nakabalik naman, after that, nakabalik naman na sila sa Jerusalem, muling naitayo yung kanilang bayan, at muling tinulungan sila ni Yahweh na maging maunlad na muli ang kanilang bayang Juda. Yan. Thank you po, Tata Bert. Ayan. Actually, Tata Bert, may oras pa tayo. Pero parang, kasi susunod po Ezekiel. Ezekiel. Oo nga, no? Haba pa ng oras natin. Oo. Ano, ikaw, kung gusto Sige mo po. yung... Sige. Basahin na po Oo. natin. Pang ilang libro yan? Pang 26 na po ata or 25. Opo. Ayan. Tutuloy lang po namin yung sa unang chapter ng Ezekiel. Ezekiel. Yes. Baka magtanong sila, sino ba si Oo Ezekiel? nga. Isa na naman propeta po yan. Pero si Ezekiel, kasama yan siya sa mga taga-Juda na dinala sa Babylonia. Oh. Nung nasa Babylonia na siya, doon siya kinausap ni Yahweh. Doon siya naging propeta. Dahil si Jeremiah, hindi na alam kung saan napunta si Jeremiah Napunta na ng ibang bayan siya, then saka bumalik sa kanyang lugar talaga sa Juda. Si Jeremiah. Kaya si Ezekiel, kasama yan sa mga bihag na dinala sa Babylonia, at doon na siya kinausap ni Yahweh sa nung as isang bihag sa Babylonia. Yan. Okay. Binigyan natin ng into sila, baka magtaka sila kung sino si Ezekiel. Thank you po. Ayan. So, pagbasa mula sa libro ng Ezekiel, chapter 1, ang pangitain tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng Ilog Kebar. Noong ika-5 araw ng ika-4 na buwan ng ika-30 taon, nabuksan ng langit at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. Okay lang. Ika-5 araw noon ng ika-4 na buwan ng ika-5 taon ng pagkatapon kay Haring Jehoiakim. Yung bata. Opo, yung anak ni Jehoiakim. Ako na isang pare at anak ni Buzi ay nasa Babylonia sa baybayin ng Ilog Kebar nang magpahayag sa akin si Yahweh. So, priest, prophet pala siya. Oh, yes po. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may 4 na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, ang mga paa nila'y parang paa ng guya at tila makinang natanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan. Para naka 360. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leyon. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Wow. Ang tig-dalawa nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tig-dalawa naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangan pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulo. At nagpapalipat-lipat sa 4 na nilalang na buhay. Maningning ang liwanag niyon at pinagmumula ng kidlat.
ang apat na nilalang ay nagpaparuot pa nitong simbilis ng kidlat. Nang tignan ko muli ang apat na nilalang, may nakita akong tig-isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang topaz. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito ay hindi na kailangang ipihit saan man ito gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng apat na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang apat na nilalang ay kasunod ang apat na gulong, pagkat ang apat na nilalang ang nagpapagalaw sa apat na gulong. Kaya paglakad ng apat na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Ano man ang gawin ng apat na nilalang ay ginagawa ng apat na gulong. Sa ulunan ng apat na nilalang, naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito yung magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng apat na nilalang at ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan. Parang ragasan ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa safiro at may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito, pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kalulhatian ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat Wow. sa Diyos. Oo nga po eh. Parang, hahanapin ko nga po, tatawid ko may itsura yung ano po. Ezekiel 1. Sige po. Pero, ang kagandahan yung Yes. bandang huli. Opo. No? Maraming dinescribe dyan na kung ano-ano. May gulong, may kung anong panliwanag. Pero sa bandang huli, doon makikita mo ang ibig sabihin ng lahat. Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. So, ang nakita ni Ezekiel dito ay yung kaluwalhatian ni Yahweh. Marami siya nakita parang imposible sa kanya yung mga bagay na iyon. Yes. Kita mo, nakatingin dito sa kaliwa, nakatingin dito. Ang Diyos kasi all-seeing eye. May all-seeing eye na tinatawag eh. So yun, lahat ng mga binanggit dito sa kung ano-ano pa man, kung ilang mga pakpak, kung ilang mga ulo, yan lahat ay bahagi ng kaluwalhatian ni Yahweh. Tama, no? Wala, masisira ulo mo pa. Oo nga po eh, kaya kayong Ay, natatawa. Buti na lang meron sa huli. parang high kayo. Tsaka natapat din mo, yung basa ko sa pagulungin, pag-ulungin na. Kahit po kayo doon ng mga nakikinig, Yes. eh kung babasahin, kahit nabasahin yung muli nito, maguguluhan kayo, hindi nyo maiintindihan. Yes. Yung pala, yung dinidescribe niya na yun, may apat na tao, may kung ano-ano pa, may mga pakpak, maraming muka, maraming ilaw na kung ano-ano, lahat pala yun ay yun ang Yes. kanyang pananaw. At yun ang nakita niyang iyon ay bahagi o mga bahagi ng kaluwalhatian ni Yahweh. Yun ang nakikita niyang ganun.
Buti na lang meron sa bandang Opo. Thank you naman, Ezekiel, at may So, ganun kang paliwanag. hindi na tayo maano kung ano man yung nakikita natin. Guguluhin lang natin yung isip Oo natin. nga po eh. Akala mo tuloy alien pero hindi pa rin eh. Hindi na-cover. Grabe. Search nyo po, Ezekiel 1 photo. Meron pong mga sample drawings. Meron? Ito, tataper, tingnan mo po. Search nyo po sa inyo, Ezekiel 1. Ayan, oo. Iba-iba. Pero ganun din ang, basta kung ano yung paano dinescribe ni ano. Ni Ezekiel, yung nakita niya. Yung pagpapakita ni Yahweh. Opo. Dahil si Yahweh lang naman nagpakita sa kanya eh. Yes. Dapat Diba? siguro maraming kung ano-ano, posible si Yahweh no nakasakay sa chariot. Pwede. Ay, ano, Diba? Tata Bird. Oo, Opo. diba? May tinatawag na chariots of God eh. Wow. Pwede. Although hindi binigyan, dapat na may gulong, na may ilaw. Opo. Ayun, yan. ito rin. Ayan, yun yung Yeah. Ayun, ito yung apat na. Ayun siya, nakaupo din yan, sa oh. Ayun, Grabe. Natatawa na ako na hindi ko maintindihan talaga paano ko hindi. Yung buti na lang meron sa huli. Ayun. Grabe. Meron sa ulo na ng apat na nilalang. Apat na nilalang eh. Paano may yung apat na nilalang? Naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito'y magkaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng apat na nilalang. Yung apat na nilalang may tigalawang pakpak. Di ba ng pakpak na yun? At ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Ano niya? Ano yan? Ang hirap niyan. Ganun nga, parang Opo. chariot nga siya. Chariot nga, tama. Posibleng si Yahweh nakasakay sa chariot. Opo. Pero nakaupo rin eh. Binabanggit din nakaupo eh. Oo, Ay, siguro sa chariot, hindi siya nakatayo doon. No? Nakaupo rin sa chariot. Parang ganyan. Oo nga. Grabe. Ay, kung babasahin nyo talaga yung chapter 1 na ito, mahihilo kayo. Ay, natatawa na ako kanina. Hindi ko na mawari kung paano itindihin eh. Yun na lang. Dinescribe lang niya yung nakita niya na ganun niya inihalin tulad yung kaluwalhatian ng Diyos na kanyang nakita. Yan. Yung, may papaliwanag ko lang dyan, yung apat na mata eh. Yung maraming mata na ganyan, lahat na kita niya lang. Yung all-seeing eyes talaga. Doon eh. May all-seeing eyes yan eh. Opo. Yan. Kita mo na. Tapos may leon, may toro, tama ba? May ganun. May agi Nung na. una May inisip agi ko, na pa. ito parang alien ito Pero hindi eh. Mas grabe pa sa alien eh. Yan. Grabe. Napakaganda basahin ano. Nakakabitin nga eh, kung pwede lang no? Puti na Totoo lang po. meron sa huli. Parang after, ano na kaya si Ezekiel, kamusta po kaya siya nung nakita niya? Kasi kung ikaw nga, Doon pa nagpakita sa kanya sa may ilog opo. Di ba ilog? Sa may ilog eh. Ilog Kebar. So siya lang ba nandoon? Wala sinabi na may kasama eh. Basta sila lang nandoon siguro. Opo. Dinalang bihag sa baybay ng ilog Kebar. Grabe. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaka at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay. Nabuhay na anyong tao. Sila ay may apat na mukha at pakpak. Biro, tiga-apat na mukha. Apat na anyong tao. Tapos, bawat isa nito, may apat na mukha at pakpak. Apat na pakpak din. Siguro talaga masyadong makislap si Yahweh nung makita niya kung ano-ano yung nakikita, may reflections or kung ano-ano man yun. Kaya dinidescribe na niya kung ano. Yun. Yan po ang nakikita po talaga ni Ezekiel, yung kaluwalhatian ng Diyos. Talagang, kahit siya naman nga bago sa kanyang paningin yung mga ganyan, kaya ganun niya i-describe yung kaluwalhatian ng Diyos.
Yan po. Ganyan niya i-describe na hindi rin mag-describe. No, parang gano'n, Tata Oo, Bert. parang ganyan. Nadi-describe pero hindi Hindi rin. ma-describe. Ang gulo nga eh. Kapag pinabasa mo, inaano ko sa isip ko. Ako rin po eh. Oo. Paano? I-imagine mo rin eh. Kasi ang daming drawing, iba-iba. Parang, Posibleng may kasama siyang anghel, si Yahweh, Ah, pwede. opo. Hindi naman sila. Diyan sa mga picture, no? Parang meron eh. meron. Mm. Tsaka nung una nga Tata Bert kasi EL din yung, wala lang. Di ba yung mga angel, EL din? Baka ano din siya. Babaw ng bubunga naroon ang tila tronong yari sa sapiro. Wow. May oras pa ba tayo? Ano na? Ano ba Tata Bert? 10 minutes. Huwag na. Sige po. Kasi mabibit. Oh, Baka may mabibigil. makita siya ulit. Doble. Kahit na kayo po na ano dyan, no, kung babasahin nyo po, maguguluhan kayo eh. Iba ang... Opo. Ay, Tata Bert, ano lang po? ano? 10 verses. Tingin mo po. Opo. Ay, yung verses po in chapter 2. Maigsi. Oh, pwede na yan. Ano? 10 verses? Opo, hanggang 10. Sige, Yan. pwede. Tuloy po natin. Oo. Yes. Hindi po kami nabitan. Thank you, Lord. Ayan. Tuloy po natin chapter 2. Ang pagsusugo kay Ezekiel. Sinabi sa akin ng tinig, Ezekiel, anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo. Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Ang sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwain. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang pinapasabi ng Panginoong Yahweh. Makinig man sila o hindi, malalaman nilang may isang propeta sa kanilang kalagitnaan. Huwag kang matatakot sa kanila, kahit pagbantaan kanila, kahit na paligiran kanila na waring nakaupo ka sa gitna ng mga alakdan. Huwag kang ngang masisindak sa kanilang bagamat sila'y talagang mapaghimagsik. Sa makinig sila o hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinapasabi ko sa iyo, pagkat sila'y talagang mapaghimagsik. Ezekiel, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kainin mo ito. Nang ako'y tumingala, may isang kamay na nag-abot sa akin ng isang kasulatan. Inaladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panaghoy, pagdadalamhati at paghihirap. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh. Ito po, dito, sinabi na, binigyan na ng misyon ni Yahweh si Ezekiel. Pinapapunta siya sa Israel, pero nandoon sila sa Babylonia noon. So, ang ibig sabihin ng Israel na ito, yung mga bihag ng mga Hudyo, ng mga taga-Juda, para may ipasabi sa kanila. Binilinan din siya na huwag maging matigas ang ulo niya, katulad ng iba. Matigas kasi yung ulo ng iba eh. Ibig lang sabihin din, isa, kung ano lang yung ipinasasabi ni Yahweh sa kanya, yun lang din ang sasabihin niya sa mga taga. Huwag siyang magdadagdag, at huwag din kukulangin yung mga sasabihin niya. Maniwala lang siya kay Yahweh, makinig kung ano yung pinapagawa sa kanya, at sundin lang niya iyon. Huwag kang matatakot sa kanila. Doon sa mangyayari kasi ito, parang yung mangyayari kay Jeremiah. Huwag siyang matatakot doon sa mga taga-Israel. Dahil talagang sa bilang isang propeta na isinusugo ni Yahweh, marami siyang maririnig na hindi maganda katulad kay Jeremiah. Pagbabalakan siya ng masama at talagang baka patayin din siya, balakang patayin. Kaya magpakatatag lang siya at huwag matatakot. Kahit napaligiran kanila na waring nakaupo ka sa gitna ng mga alakdan. Huwag kang ang masisindak sa kanila bagamat sila'y talagang mapaghimagsik. Ganyan kasi ang nangyari sa sobrang
ayaw makinig ng mga taga-Jerusalem noong panahon kay Jeremiah, talagang kaya nangyari yung pagpapahirap na yan. Kaya sinapit ng mga taga-Juda yung kanilang pagdurusan na na-experience ngayon. Ezekiel, anak ng tao. Bakit anak ng tao? Hindi anak ng tupa, no? Tata Bert, Ezekiel, anak ng tao. Pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Yan. Ngumanga ka, kainin mo ito. Nang ako'y tumingala, may isang kamay na nag-abot sa akin ng isang kasulatan. Iniladdag ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panaghoy, pagdadalamhati at paghihirap. Ang ibig sabihin nung ngumanga ka, kainin mo ito, ibig sabihin isaulo. okay. Isaulo. Di ba may term na tinatawag na ano? Pag may binabasa ka na may ano sa English yan eh. Pero yun ang ibig sabihin yan. Kainin mo yung mga salita na ganyan na yan. Ibig sabihin, i-memorize mo. Dahil kinakailangan mo word for word kung ano na doon. Yun ang babanggitin mo sa mga taga-Juda. Kaya ngumanga ka, kainin mo ito. Kaya salita. Nang ako'y tumingala, may isang kamay na nag-abot sa akin ng isang kasulatan. Yun. Doon siguro yun, nakasulat ka doon yung mga panaghoy, pagdadalamhati, at paghihirap. Kailang mabanggit niya yan sa mga taga, para malaman nila na mayroon pang isang propeta na dapat nilang paniwalaan. Malaki ang naitulong ni Ezekiel dyan sa na yan. Bumili pa nga sa kanya yung isang hari diyan sa kanya si Belshazzar. Siyang kinuwang consultant or pag may mga noon si Ezekiel Ay hindi, si Daniel, ganun din pala, si Daniel pala yun. Tsaka si Ezekiel din. Si Daniel, Tata Bert. Ganun din yun. Propeta rin yun. Siya naman nakakulong. Nung mahulaan niya yung dumating na panaginip sa hari, pinakawalan siya doon, naging advisor na siya ng hari. Okay. Si Daniel naman yun. Dami palang Tata Bert. Pero parang EL din, no? Oo. Oo nga, no? Daniel, Ezekiel. Si Jeremiah. Si Jeremiah lang iba. Opo. Ayan po. So, sa akin po, yung panaghoy, nga po yun ako na observe ko, maganda yung may parte rin ng panaghoy galing kay Jeremiah kasi nararamdaman mo yung emotion kapag tinutula. Talagang akala mo nandun ka at ramdam mo yung paghirap nila. Pero, yun nga, nakakalungkot man, pero kailangan talagang mangyari sa kanila yun kasi ayaw nga nila sumunod kay Yahweh. Nang ito ay maganda na at nabasa natin yung unang 2 chapter ng Ezekiel, no? Magandang umpisa yung unang chapter kasi ma-realize mo yung mamamangha ka sa kaya gawin ng Panginoon o kaya gawin ni Yahweh para lang ipakita niya na ako ay kakaiba, yung sabi Tata Bert, kita ko lahat, kaya ko gawin iba-ibang klaseng bagay na hindi nyo usually nakikita. Kakaiba talaga, na hindi nyo kayang i-explain. Ayun. So, nakakatuwa at may ganong description. Dito sa, bali 2 libro itong binasa natin, dito sa Panaghoy, nabanggit dito na yung pagsuway na ginawa ng mga taga-Juda, nagresulta ito sa hirap at pagdurusang nangyari sa kanila. Sinuway kasi nila yung utos ng Diyos, yung mga advices, yung mga tagubili ng Diyos, hindi nila minahal yon. Pagkos, nilabag nila yon, kaya nagresulta upang sila yung maghirap. Kaya dito, sa Ezekiel naman na ito, binalaan si Ezekiel na wag gagayahin yung wag maghihimagsik kay Yahweh. Parang sinasabi na wag gagayahin yung ginawa ng mga taga-Juda kay Jeremiah dahil ang kinakailangan gawin nila ay sundin talaga kung ano yung iniutos ng Diyos para hindi sila maghirap ng gusto, considering sila ay nasa ibang bayan, nasa Babylonia sila. Sundin lang nila. Sa palagay ko ganun ang pinapahiwatig ni Yahweh kay Ezekiel na huwag gayahin
yung mga yung maghimagsik sila kay Yahweh para hindi nila abutin yung sobrang pagdurusa, yung sobrang hirap na ipinaranas, na dinanas ng mga taga-Juda na ginawa sa kanila ni Yahweh. Sa bagay sila rin itong nandito sa Babylonia, wag na sanang maulit yun. Para dito magkaroon ng pagbabago naman yung pag-stay nila sa Babylonia. Parang, Thank you po, Tata Bert. Thank you rin po sa inyong mga nanonood. Mamayang gabi po may online prayer vigil, 10 p.m. And sa mga gusto po manood ng replay, pati po yung episode namin nung Friday, maganda po So, panoorin niyo po sa YouTube, Anthony Rivera-AGT. Dito rin po sa Facebook, balikan niyo lang po yung mga lumang videos kung gusto niyo po makita yung mga proyekto ni Senyor nung nakaraan. At actually, kung paano siya nag-umpisa kasi alam ko marami pang hindi nakakalam. Nasa anthonyrivera.com naman po. At bukas po, At bukas, alas 8, still, samahan nyo kami sa Novena, no? We don't know kung makakarating si Tita Hermie dahil mukhang nasa pamamasyal siya ngayon. Pinapasyal siya ng kanyang anak na dumating mula sa Amerika. Pero still, kahit na wala si Tita Hermie, meron po yan. Kung sino man, sorpresa. si Hindi, Hermita. sasabihin na sa inyo, si Hermita. Pero meron po. Mami pa rin. Meron po yan. And then, yung 175th lecture natin bago po ang gamutan bukas. Thank you po. God bless. Salamat sa pagsama sa amin. May pahabol pa. Tapos na pala. Sabi sila. Ito na.